Matapos lumaya ang leader ng gang, may daan-daang tauhan ang dumating upang bumati at linisin ang kanyang imahe. Ngunit iniiwasan na ng leader ng gang ang gulo sa kalye. Sa halip, nais niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak. Matapos nito, umalis siya sakay ng kanyang maliit na electric scooter. Sa loob ng 18 taon, ang dati leader ng gang ay naging simpleng mamamayan. Kasama ang kanyang anak, nagbukas sila ng tindahan sa kanto ng Xiaren. Ngunit naman na rin ng kanyang anak ang galing ng kalalakihan. Magaling sa paggalaw. Kahit sa simpleng galaw lang niya, natatangi niya ang pag-aayos ng pinggan na dinaliri ng mga bisita. At sa harap ng mga pinggan na dumarating at umaalis, madali niyang nagagawa ang paglilinis. Sa isang magaling na pagkakasunod-sunod ng galaw, maayos niyang inaayos ang mga ito. Ito ay ikinatuwa ng mga customer na nandoon lahat. Ngunit biglang may dumarating na babae na gutom at pagod. Patuloy na humihingi ng tulong. Siya pala'y galing sa distrito ng Mianbeiuan at ngayon lang nagbalik. Nang makita ko ang mga anak mayaman na humahabol mula sa likod. Sila ay mga masasamang tao sa Sitio Wortley Villas. Kakakapasa ko lang sa kolehiyo. Sila ang nagdadaya sa akin na pumunta dito. Pinilit nila akong manghuthot. Kundi ilalaro lang nila ako. Anong plano nilang gawin sa aking mga organo? Nang malaman ang pinagmulan ng mga ito'y pinag-usapan ng lahat sa lugar. Ngunit walang tumayo para tumulong. Sa oras na yon, may nagpakita ng tapang at katapatan. Ngunit pinigilan siya ng isang lalaki. Sabi sa kanya na huwag nang makialam. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Alam nila na malaki ang pinagmulan ng mga taong ito. Kung sila'y pakikialaman, magkakaroon ng walang katapusan na problema. Dahil walang nagtatangkang umaksyon. Kaya lalong naging mapangahas ang mga anak mayaman. Kaagad siyang nagtangkang hiyain ang babae sa mesa. Kaya't hindi na napigilan ang binatilyo na punahin ang pangyayari. Agad siyang tumakbo patungo roon ng walang alintana. Pagkatapos ay sinipa kaagad ang mayaman hanggang dumaloy ang laway. Ang mabahong bata, naglalakas loob pakialaman ang mga pangyayari sa Wulong Villa. Naghahanap ng kamatayan. Ang sumalungat sa amin magdusa. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan na. Tawagan mo ako. Hehe. Halika, suntukin mo ng maayos. Akala nila walang makakapigil sa mga masasamang ito. Dapat bigyan ng tamang leksyon. Tama, kundi baka akalain nila. Kung nawala si Edge, sila ay magtatangkang mga buso. Walang kinikilalang batas at kapangyarihan. Kaligtasan, kaligtasan. Huwag na ulit magaway. Hindi ka gangster. Hindi mo sila kayang labanan. Anong tinitignan mo? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngunit inasahan, ang mayaman ay walang galang sa laban. Direktang hinain ng chili powder sa mata ng binata. At nawala ng paningin ang binata. Kaya't sila ay basta na lamang pinag-ulanan. Swerte at naawat ng lalaki. Ngunit pinayuhan pa rin ng lalaki ang binata na huwag nang makialam. Pagkatapos ay siya na ang humingi ng paumanhin sa mga mayaman bilang kapalit ng binata. Ano ang kasalanan ko? Anong batayan mo sa pag-aamin ng kasalanan ko? Kapag may kahirapan ang kapwa, di ba dapat tumulong? Hindi ba dapat makialam kapag inaabuso ng dayuhan? Sana ang aking ama ay katulad ng isang matapang na lalaki at hindi isang duwag na mahina ang loob. Ako'y isang tagadaksya. Ngayon, kahit magdugo, hindi rin namin kayo papayagan na dalhin siya. Nang mapayapa, tatay, sundin mo na lang ang sinasabi ng tatay. Huwag ka nang mag-alala tungkol dito. Hindi ikaw ang unang kapatid. Wala siyang ganoong klaseng husay na nakikita. Hindi kita sisihin sa pagtanda at pagkaingat sa iyong likod. Subalit ako'y bata pa. Kung titigan ko na walang pakialam sa pang-aabuso sa kapwa ng dayuhan, paano pa magkakaroon ng pag-asa ang kinabukasan ng daksya? Ngunit biglang narinig ng anak ng mayaman. Agad na kinuha ang kanyang laruan na baril at itinutok sa binata. Nakita ang panganib sa kanyang anak. Ito'y agad na motibo sa lalaki. Wow! Tumataas na kamao ng dragon. Ikaw ay matapang. Ang tunay na lalaki ay ang hari ng nagtatanggol sa kanyang teritoryo. Siya ay tinatawag nila na tatlong kanto sa unahan. 18 taon na ang nakalilipas. Dahil ito ay may kinalaman sa interes ng hukbong itim na tigre. Ang kanyang asawa ay dinukot ng kalaban. At nagbanta pa na kailangang magdala ang lalaki ng 100,000 ransom. Pinatikom pa ang lalaki sa bubog at piliting humingi ng paumanhin. Upang magkaroon ng awa sa kanya. Iniligtas ang kanyang asawa. At para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Kaya napilitang sumunod ang lalaki sa kanilang hiling. Ngunit pagkatapos magluhod ang lalaki, ang kalaban ay walang kinikilalang karangalan. Bigla na lamang sinaksak ng 1,800,000 ang kanyang asawa. Xiaoru hahaha. Xiaoru, sumusunod ako sa aking pangako na pinalaya ko siya. Pero hindi mo sinabi kung gusto mong mamatay o mabuhay. Hahaha King Black Tiger, papatayin kita. Hindi pa sigurado kung sino ang mauuna mamatay. Patayin niyo siya, mga kapatid. Ay! Sa ganitong sandali, ang mga kapatid ng lalaki ay dali-daling dumating. At dahil sa kanilang husay, agad nilang natapos ang labanan. Bago mamatay ang asawa, sinabi niya sa lalaki, na huwag nang maghasik ng lagim, na pagpalain ang kanilang anak na lumaking maayos, upang tuparin ang huling habilin ng kanyang asawa.
Sa gayon, ang lalaki ay handang umalis sa mga hidwaan sa komunidad at samahan ang anak sa tahimik na pamumuhay. Tatay, ikaw nga. Kamukha mo nga. Noon ko lang ipinagpalit ang lahat. Ipinangako ko sa iyong ina. Ito'y dahil sa pangako ko sa iyong ina. Ngunit ngayon, ang mga basura ay labis na nakakainis. Kaya ngayon, tapusin na natin sila lahat. Totoo nga ang suntok niya kamakailan labis na pamilyar. Siya ba'y tunay ng isang leader? Bagaman totoo na ang mga pangyayari nandyan na, ang mga anak mayaman ay hindi pa rin nagtitiwala sa lalaki. Talagang siya nga ang tinatawag na leader. Agad niyang iniutos na bugbugin ang mga tauhan ng lalaki. Ngunit biglang, tanging sa 3 iglap ay sinupalpal na sila ng lalaki. Sila'y tatadyak ko hanggang mahanap ang kanilang ngipin sa sahig. Pagkatapos ay agad niyang pinabagsak ang mayaman na anak. At ang mayayamang pangalawang henerasyon ay natatakot din. Agad niyang inilabas ang kanyang pagkatao upang takutin ang lalaki. Ngunit hindi natakot ang lalaki sa kanya. Kuya, ang sandian po ay laging sayo. Kami ng mga kapatid ko ay magpapakalat sa iba't ibang puwersa. Pangangasiwaan ang Three Corners Hill mula itaas hanggang ibaba. Naghihintay sa pagbabalik ni Kuya sa komunidad. Naghihintay sa pagbabalik ni Kuya sa komunidad. Ano nga sinabi mo? Diyos, hahaha. Isa ka lang sa mga tabi ng Summer Street. Basura na nagbubukas ng malaking kainan. Tagumpay ka lang sa ilang tauhan ko. Nagsasabing ikaw ang Diyos ng Three Corners Hill. Bakit wala kang sinasabi? Ikaw ba ang kuya sa Three Corners Hill? Hahaha. Hahaha. Sabi ko hindi ako. Ikaw ba ang pinakamagaling sa 3 gilid? Okay na, okay na. Napakaayos. Naniniwala ako na ikaw ang pinakamagaling sa 3 gilid. Dahil sa sobrang lakas ng iyong pagkatao. Nasaan ka ba? Nagsasalita ka ba? Pabayaan mo akong tawagin ang mga tao ko. Tawagin mo, ano pat pumili ka? Gusto kong makita. Anong klaseng basura ang maaari mong tawagin? Matanda, ikaw ay patay na. Ang mga tauhan ng Black Dragon Society ay darating na agad. Sabi-sabi, ang mga taong nakasagasa sa Black Dragon Group ay mawawala ng pamumuhay. Kaya mas mabuti na magtakbuhan na. Tara! Itay, huwag kang magalala dahil pinili kong kumilos. Kapag naging leader sa 3 gilid, walang sinumang makakasalungat sa akin. Nakakatawa, talagang iniisip mo ang iyong sarili. Naging pinuno ng 3 gilid, nakasandig ang yabang mo sa kakayahan mo, at nagbibigay ka pa ng mga walang kabuluhang salita. Ang katakutan ng Black Dragon Society ay malapit mo nang makikita. Nakakatakot talaga ang Black Dragon Society. Ako mismo ay hinuli nila at dinala sa merkado. Sila ay marami at malakas ang lakas. Isa na naman itong leader sa 3 gilid. Kaya ng tatay mo kahit mayroon pang laban, hindi niya kayang labanan. Mas mabuti na magtago na tayo. Isa, makakatakas ka ba? Kung magsorry at magpakumbaba ngayon, baka sakaling maligtas pa ang buhay. Kung hindi, siguraduhin ko na ikaw ay mamatay ng walang libingan. Gusto kong tingnan, sa gilid ng 3 gilid, sino ang makakapagdala sa akin sa walang libingan? Siyempre ako yun. Ikaw yon. Per, ang malakas na baha ay nilunod ang templo ng Dragon King. Pasensya na po. Siya nga talaga. Ang pinuno ng Sanbian po. Iyon nga, noong araw, sa kanyang panahon sa mga kalye. Subalit siya ay numero 1 personalidad. Huwag na nating banggitin ang Sanbian po. Ikaw pa rin ang sa inyo. Iyon ay totoong makapangyarihan. Gayunpaman, ang taong ito ay mahilig sa disiplina. Mahilig makialam. Ang aking grupo sa Heihubang ay naghimagsik. Sila ang pumatay sa kanyang asawa. Kaya't siya ay lumabas na sa kalye. Dahil siya ay lumabas na sa kalye, kaya ikaw ay isang walang kwentang tandaan. Hindi dapat ganyan. Matanda na. Kailangan magbigay respeto. Per, ngayon dapat magpakumbaba at humingi ng paumanhin. Matatapos na ang bagay na ito. Kayong mga basurang tulad niyong Yanmu Duanju. Karapat dapat niyo rin akong patawarin. Ano ba? Yanmu Duanju, hindi mo kinaya, no? Itatanong ko sa'yo. Hilong Hui. Sa Yanmu Duanju kami ay suportado ng aming wulong Shanshuang. Sobrang suporta. Buong Sanbian po. Maliban kay Long Tolihuay. Sila ang pinakamakapangyarihan. Magtuwad at yumuko. Siya ang leader ng tindahan ng Black Dragon. Ang ganito kalaking barangay sa Xioren Street. Kailangan kita. Maaari mong sabihin na kapag siya ay parang pumutok ang ulap. At pagbuhos ng ulan, isa kang retiradong mandaluyong. Ikaw ay ang kapatid na nasa labas ng 18 taon. Sino pa ba ang nagpapansin sa'yo ngayon? Hash, ikaw lang. Kahit na magaling kang sumuntok. Sakop ni Kurotsugumi. Mayroong mahigit sa 100 tauhan. Sisirain kita. Katulad ng pagiging masasagasaan ng isang ipis. Ayon sa iyong nais. Ayaw kong maging tulad ng ipis. Kung maakayang patayin, kailangan kong humingi ng paumanhin sa inyo. Ano ng paano? Sa wakas ay sumuko na. Pwede na ang paghingi ng tawad. Pero hindi sapat. Kailangan kita. Na personal mong tanggalin ang damit ng babae na ito.
Ipadala sa ilalim ng aking bewang. Huwag, kakasabi lang ng anak ko. Itinago namin ang babae na ito. Talagang karapat-dapat sa titulong kapatid. Hanggang ngayon sa ganitong oras, ikaw pa rin ang magpapaligtas ng beauty. Sa gayon, magpapalit na lang ako ng paraan. Papatirahin kita, kagaya sa 18 taon na nakalipas. Lumuhod at magmakaawa. Magsorry sa asong ulol. CJ, gusto ko ito. Magluhod at magyukdol. Ganito ka sumusuko, di ba? Papapahubarin kita. Huwag ka manghingi. Magpakamatay ka tulad ng 18 taon na ang nakakaraan. Kaya magpakamatay ka. Ganyan ka ba humihingi ng tawad? Garapal. Dapat ganito ang pagpapakamatay. Ako ang tagapagtatag ng Wulong Villa. Ikaw ang bagong batang tagapagtatag. Ayaw mong magsorry. Pero walang problema. Sa totoo lang, ako rin. Hindi ko ginustong patawarin ka. Naglalakas loob kang sumuntok sa harapan ko. Ang mga tauhan ng Wulong Villa, naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga batas sa sinbing, kumakampi sa dayuhan, pangaapi sa kapwa. Hindi pwedeng patawarin. Ang batas na itinalaga ko, nakalimutan mo. Batas. Hayaan mo akong ipatupad ang aking batas. Sa tingin mo ikaw pa rin, ang dating pinuno, walang kwentang batas. Ang pinunong walang kwenta na ito, dahil hindi mo alam ang iyong kinakaharap. Ipadala natin siya sa kabilang buhay. Mga kapatid, ihanda ang sarili sa paglisan ng dating pinuno. Ama, sila ay marami at malakas. Ikaw muna, ako ang magtatanggol sa likod. Mga duwag at walang kwentang kalaban. Karapat-dapat ba kayong takutin ako? Kapatid, kapag dumating ang araw, gusto mo nang muling lumabas sa lipunan. Sindihan ang beacon. Ang mga kapatid ay tiyak na magkakasama. Sindihan ang beacon. Ang mga kapatid ay tiyak na magkakasama. Magliyab ang apoy. Ang mga kapatid ay tiyak na magkakasama. Magliyab ang apoy. Gawing handaan ang inyo. Magliyab ang apoy.